Okay. Sino dito memorize ang Psalms chapter 1? Memorize. Sino memorize? Psalms chapter 1. Yung blessed is the man that walks not. Okay. So, ito kasi yung bless. Okay? So, Bible, palagi may sinasabi, blessed. Blessed is the man. Okay? Blessed are they. In Psalms 119, palagi doon sinasabi, blessed are they. Okay. So, sa Psalms chapter 1 naman, blessed is the man. So, pag binasa niyo po yun, it has nothing to do with the things of this world. Kasi alam natin, ang source ay si Lord. Amen. Amen. Kailangan po pag tayo po nag-uusap-usap, alam po natin na si Lord, sa kay Lord lahat nagsimula ang lahat. Amen. Yun lang po yung common denominator natin at common thing. Nag-feedback po sa inyo? Okay lang kayo? Okay. So, si Lord ang source, kaya tayo may resource, at kaya rin tayo resourceful. Amen. Okay? So, dapat malinaw yun. Yun ang common denominator natin. So, alam natin bakit din tayo blessed. Okay? Ano sabi sa Psalm chapter 1? Blessed is the man who walk not on the counsel of the ungodly, nor stand on the way of the sinners, nor sit on the seat of the mockers. Okay, narinig niyo po yon? So, ibig sabihin, pinagpala ang isang tao na hindi tumatambay sa maling tao, hindi tumatambay, nakikipag-usap sa maling lugar o maling tao, hindi na pinag-uusapan. Amen po ba? So, dapat tayo right now, kasi kung hindi naman tayo bumabata. Sabi mo sa katabi mo, hindi na tayo bumabata. Habang tumatagal, okay, yun po kasi yung palagi kong ini-issue sa mga people, lalo na mga church people. Hindi pwede habang tumatagal, tumitigas ang ulo kasi matagal na sa church. Habang tumatagal, dapat lalo yung heart natin incubated. Ang heart natin sanctified, ibig sabihin, set apart. Tapos palagi tayo everyday nag-undergo ng incubation, ng purification. Okay? At ang nakakagawa lang nun ay salita ng Diyos. Okay, in Psalms 119 verse 9, how can a young man keep his way pure? By living according to your word. Not by reading, not by studying, but by living according to your word. Kaya tayo by the book tayo. Kaya po tayo nagbabasa, kaya po minameditate, this book of the law, you shall meditate on it day and night. Ang dulo nun, we will be successful. Okay? Kasi ang success hindi tungkol sa pera. Marami ako nakita maraming pera pero malungkot. Okay? Marami ako nakita mayaman pero sa dulo gustong magpakamatay. Amen? Marami ako nakita maraming pera pero sa dulo hiwalay sa asawa. So dapat ngayon habang tumatanda tayo na-define ano yung success sa atin. Ano yung pinagpala. Amen po ba? Para pag tayo sa loob ng simbahan, mag-behave tayo na alam natin kahit anong mangyari sa paligid natin, pinagpala tayo. Amen? Kahit first time po kayo pumunta rito. Okay? The more na nag-a-align tayo sa Word of God, the more na nag-a-align tayo sa kalooban ng Lord, the more na nag-a-align tayo sa purpose ng Lord, sinisiguro ko po sa inyo, mababago po at maaayos. Hindi lang buhay natin, pero lahat ng tao sa paligid natin. At pati yung nation na kung nasan tayo, and the nation of the earth. Amen? Kasi claim natin yan, and the nation of the earth will be blessed to you. Kaya that verse sabi, I will make you into a great nation. And I will bless you. I will make your name great, and you will be a blessing. I will bless those who bless you, and whoever curses you, I will curse. And all the nation of the earth. Sino dito gusto yon? So wag na natin kontrahin yung verse na yun. Minsan kasi sinasabi nila, ay hindi yan para sa atin. Basta ako gusto ko, lahat ng kung saan akong lugar. Ako kasi marami ako napuntahan. Si Bishop siguro 36. Ako nung kinakount ko siguro nasa 30s ako. Gusto ko lahat ng pinupuntahan ko, mapagpala dahil pumunta ako. Yun naman sabi ng Bible, di ba? Lahat ng aapakan mo. Hindi yung territory na makukuha mo yung territory. Ibig sabihin, na-overcome mo through your presence
God is with you, yung mga territorial spirit doon, na-eradicate. Okay? So, ibig sabihin, nagiging pagpapala ka, ibig sabihin, nakaka-overcome kayo, nagkakaroon kayo ng conquest, nagkakaroon kayo ng breakthrough. Do you believe may breakthrough kayo? Amen. Yun ang pinagpala. Ibig sabihin, pag nakausap kayo, nagkaka-breakthrough yung mga tao sa paligid nyo. Yan mo, gusto mo bang kausap yung katabi mo? Kasi pinagpala yan. Tama? Pag nakausap mo, lumalaya ka. Yung malungkot ka na pumunta sa isang lugar, pag nakasama mo yan, maligaya ka. Okay? Ito ang sumpa. Masaya ka naman. Nung nakausap ka, lumungkot. Yun. Yun, iba naman yun. Are you getting it? Are you getting it? Sino dito yung mag-asawa? Okay ka naman sa trabaho. Okay ka naman sa labas. Pero bakit ayaw mo umuwi ng bahay? Naku, sigurado may war freak doon. Diba? May gulo na naman doon. Pero sino dito carrier of vision, carrier of peace? Kasi ikaw pinagpala ka talaga. Pag magulo, pagpasok ko, malinis yan. Aayos yan. Amen? Kaya tayo nakakapag-cell group. Peace be with you and peace on earth, goodwill to men. O ba't di kayo maka-ano? Di kayo maka-amen, ha? Basta isipin nyo, kada pakinig natin, nababago buhay natin. Huwag yung habang nakikinig, nagiging panggulo tayo. Okay? Huwag niyong sanayin na gano'n, na gumugulo kayo habang tumatanda. Diba? Darating ang point, sasabihin sa inyo ng mga kamag-anak niyo, kaibigan, hayaan mo na, pagbigyan na natin kasi tumatanda yan. Diba? Mali yun. Dapat habang tumatagal, may pinagkakatandaan. You don't just grow old, you grow up. Habang tumatagal, mas lalo kang dreamer, hindi yung matanda na ako, ganito na lang talaga. Hindi, habang buhay ka. Mag-isip ka ng maganda, yun lang ibig sabihin ng dream. Kung maganda ngayon, bukas mas maganda. Mag-isip ka, sanayin mo utak mo na nag-iisip ng maganda, araw-araw. Yun ang pinagpala. Because if the Word of God is saturating you, okay? Believe me, ang iisipin mo, mag-a-align ka, puro maganda iisipin mo. Okay? Lahat ng pangit pagdating mo, gaganda yan. Lahat ng magulo pagdating mo, maaayos. Okay? Lahat ng punong-puno ng problema, pagdating mo may solusyon. Amen? Because you are an agent of change. You are a history maker. You can help always. Okay? You can always serve. Amen? Because you are a blessing. Na-define ba sa inyo yung ibig sabihin ng blessing? Yan. Alam mo, without the heart of God, you cannot say that. Without the heart of God, you cannot be a blessing to others. Amen? Kaya yung alignment natin kay Lord, yung Christ-likeness, yung alignment natin sa Word of God, is importante. Sino dito magme-memorize na ng Bible? Hindi pa nga sinisimulan, mahirap na. O yan, yan na naman. Diba? Pero ang utang, tapos yung lahat ng makeup sa Sephora, memorize, pati yung mga code. Kaya wag niyo sasabihin sa akin na hindi kayo marunong mag-memorize. Kasi lahat ng code, pati yung yung code sa darating na ba yung product na in-order nyo. Diba? Ano tawag yun? Track? Diba? Pati tracking namin, memorize. Okay? Binibigyan ko lang kayo ng mga realization para makita nyo, ang Bible ay totoong buhay na nakaka-touch ng buhay natin. The Word of God is timeless. Okay? Kaya lang gugustuhin natin i-receive. Okay? The only reason why we can be a blessing to other people through the Word of God, pag nagre-receive kayo, the amount of what you receive from the Word of God, that is the only amount that you can impart to other people. The amount of understanding that you have received from God, that is only the amount of impartation that you can give, and the understanding that you can give, and the guidance you can give to other people. Eh sabi ko sa inyo, kahit wala kang pera, pero pag nag-impart ka, para kang consultant. Is it right? Like mo kang consultant. Kasi you can identify something, you can classify, you can taxonomize, you can discriminate, and now you can provide a solution. Or maybe not the solution, at least you can make other people think. Okay? And at least you can trigger something in that person's head. Okay? And you can bring that person back to God. Amen po ba? Okay.
So kaya nga yung blessed is the man that walk not. Kaya po, isa-isahin yung Bible. Meron lang po akong ilang minutes na lang, okay? Baka 15 o 20 minutes lang. Kaya medyo fast po tayo, ha? So, ang prayer ko lang sa inyo, araw-araw maging diligent kayo sa Word of God. Okay? Walang ibang makakapagturo sa inyo at walang makakapag-impart. Alam niyo ba kami, hindi kami talaga makakapag-impart sa inyo. Because the truth is yung anointing, hindi talaga kami makakapag. Si Lord lang yun. Maybe through us, but every day you need it every day. Is that an amen? Yeah. And not every day pastors are with you. Not every day spiritual leaders are with you, but every day God is with you. Yeah. Every day the Holy Spirit is with you. Every day the Word of God is with you. And now, your anointing is increasing. Your wisdom is increasing. Your ability to solve problems, because you are either a problem solver or a troublemaker, will it be? Sino dito, mas andun ka sa troublemaker? Yan. Dapat ayusin natin. Kasi dapat alam natin ano tayo. That's why reflection and realization is important. Okay, hindi pwede na matagal tayong umaattend sa church, pero para tayo, can I use this term? Tagalog kasi. Kaya sometimes, nag-i-English na lang ako eh. Pero pwede this time, mag-Tagalog ako. Yung nabobobo. Yung ako-foolish. Diba? Nawawala ang intelligence. Diba? Or maybe, mas ibahin pa natin. Parang, you're losing your sanity. If you're losing the wisdom that comes from God, alam niyo ba, we are losing our sanity. Ang sanity kasi is our sense of direction, your sense of vision, your accuracy. And now tell me, tumatanda tayo, mas nagiging accurate ba kayo? Mas nananaro niyo ba lahat? Mas nadidisiplina ba tayo? Mas gumagaling ba tayo? Okay? Kaya kanina pinag-uusapan namin ni Pastor, minsan kasi mga Christian, pag nakarinig ng John 3:16, kala mo saved na, o kaya kala mo alam na, kala mo memorize na. Sabi ko, Pastor, hindi kasi yan tungkol sa napakinggan lang. Aptitude, proficiency, mastery level is important. Kasi yung aptitude mo, yun yung may innate ka na, something na nakuha mo na. It's an aptitude, pero yung proficiency mo, i-measure ka na doon. Increasing ba yun? May yung action mo, your thought, your talk, and taking action. So, mini-measure na. At pag ganun ka na, doon papasok ka pa sa mastery level. So, kaya alam mo, pag makikinig lang tayo sa salita ng Diyos, magugulat ka. You're becoming the person that God wants you to be. Hindi tayo binobobo ng Bible. Ini-increase ni Lord ang wisdom natin. Amen? Kaya yung first verse pa lang na yan is so important. Kasi sinabi, blessed. Para malaman nyo talagang blessed talaga pag meron ka lang nito. That you delight in the law of the Lord. Because the law of the Lord is not your concept. The law of the Lord is precepts and statutes. Hindi mo yan matitinag statutes. Yung precepts, bago ka pa pinanganak, andyan na yan. Hindi mo pwedeng guluhin. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Everything in this world was framed and shaped and founded through the Word of God. Hindi mo yan pwedeng matinag. Kaya kung tayo palagi natin sinasabi, naintindihan naman ako ni Lord, ba si Lord? Talagang siya gumawa sa'yo eh. So wag mo na sabihin naintindihan. No, you don't make an excuse just to excuse yourself for our disobedience. We align ourselves, and the more we align, even though we don't understand, the more you will understand and incline unto wisdom and understanding. That's why the Bible declares, you bind them around your neck and write them on the tablet of your heart. So you don't reason from the Word of God. You reason together with God, and let us align and let us obey. And believe me, mas madadali ang ating totoong pagpapala sa buhay. Amen? You will learn how to live in this world, and then you will know how to lead. Because before you can lead, you need to know how to live. Amen? Sabi ko nga sa kanya, tagal na natin sa earth, parang hindi pa rin natin kayang mabuhay sa earth.
Tama? O tingnan mo yung katabi mo, yung iba mag-asawa. Ang tagal mo ng asawa, hindi mo pa rin yan nakuha. Ba't pa kayo maghihiwalay? Diba? Nagmahala naman kayo. And the truth is, the questions of marriage, pasok ko lang ng konti, is not really the love. Gusto nyo kung ano? It's the liking. Sometimes even though you love the person, but you don't like the person anymore because of that sense of toxicity. Diba? Kaya mga babae, kulang kayo ha, para likable tayo. Ha? That's the goal. Yung lalaki, madali na lang yan. Kaya natin yung paikutin sa ating. Dali lang sila. Kasi yung wiring ng brain nila, simple lang. Tayo ang complicated talaga. Okay? So nakita nyo, blessed. Pinagpala ang lalaki ng lahat. Pinagpala. Anak ka talaga ni Jesus. Kita mo, prayer yun. Galing sa Aba Ginoong Maria, di ba? Pero ikaw talaga ang pinagpala. Pag yung spouse nyo, both of you, is really on the Word of God. Okay? Na pinag-usapan nyo, wala tayong away, wala sa, ano yan. Huwag nating sanayin yan. Yung iba kasi sinasabi, di ba? Ano kasi, normal sa mag-asawa, nag-aaway. Kung may ino-normalize ako, huwag yung pag-aaway. Kahit pa kinultura na at ginawa ng cliche at ninormalize ng mundo, accepted behavior becomes a norm, accepted behavior. It's not the culture of heaven. Amen po ba? Amen. Kaya nagugulo ang mundo kasi marami tayong pinapauso. Amen po ba? Sino dito mahilig magpauso? Diba? Kaya huwag tayo magpapauso. Yung Word of God la, by the book tayo. Amen po ba? Sabi sa'yo, kahit first time ka rito, mag-desisyon ka ngayong magtino. Yun lang yun. Wala yan sa 2 beses kang pumunta, 1 taong ka nang nakikinig, 10 taon ka. Hindi. Basta tao ka sa mundo, magdi-decide ka, magtino ka o magloloko ka. Kung magloko ka, bilisan mo na. Kung magtitino ka, ngayon na. Tama nga lang. Huwag tayo maligoy-ligoy. Para wala yung sinasabi ni Bishop na yung nagtatago, huwag ka na magtago, ibulgar mo na. Kung talagang anak ka ng demonyo, anak ka ni Lord, ganun lang yun. Tama? Ganun lang yun. Para mapabilis ang pagkulong mo. Ganun. Or, tayo ay nasa Panginoon. Kasi magdidesisyon. Sabi ko nga sa'yo, grown up na tayo. Tingnan mo yung katabi mo, meron ba ditong batang kunti? Tingnan mo yung katabi mo. May ability to decide na yan. Okay? So blessed are they whose ways are blameless, who walk according to the law of the Lord. Okay? Psalms 119. Blessed are they who keep His statutes and seek Him with all their heart. They do nothing wrong. They walk in His ways. They have the presence are to be fully obeyed. Or that my ways are or that my ways. Ano nga yan? Pakilagay. Para masundan nyo. Kasi baka nagsasalita lang. Andiyan na? Andiyan na yan, Psalms 119. Yung all that my ways are steadfast in obeying your decrees, then I will not depose your shame and consider your own commands. I will praise you with an upright heart as a learner of the righteous. I will obey your decrees, do not utterly forsake me. How can I yaman keep his faith? Pwede ba ako niyo? Okay, yun na yan. Ayan. Kasi baka nagsasalita ako, akala niyo wala. So yan. Yan yung totoong pinagpala. So balik tayo sa Psalms 1. Ano sabi doon? Blessed is the man that walk not on the counsel, the ungodly, nor stand in the way of the sinners, nor sit in the seat of the mockers. But his delight is in the law of the Lord, and in His law he meditate day and night. So ano kasunod nun? Ano result? And he shall be like a tree planted by the rivers of water, which bring forth its fruit in its season, and his leaves shall not wither, and whatsoever he does shall prosper. Nakita niyo yan? Okay, but the ungodly are not so. They are like chaff which the wind driveth away. Therefore the ungodly should not stand on the judgment, nor sinners in the congregation of the righteous. For the Lord knows the way of the righteous, but the way of the ungodly shall perish. Okay? So those words are enough for us to convince na if we are aligning ourselves to the Word of God, you are protected. In the midst of war, in the midst of famine, in the midst of crisis, God is with you. Okay? You will always flourish. Sabi ko nga kanina,
Ang totoong leader malalaman pag may crisis, sila ang nagsasurface. Okay? Pero pag hindi yan totoong leader, nakatago, sila yung natatakot, and God is with us, believe me, He will always take good care of you. Amen po ba? Okay. So may minutes pa ba ako, Pastor? 5 minutes. Mabilisan? 5 minutes. Okay. So kanina, may shinare ako kanina. Itutuloy ko, medyo I will try to be specific. Pero bigyan ko muna kayo ng 5 things na you need to consider every day. Okay? So number 1, gratitude. Okay? Number 2 is solitude. Number 3 is aptitude. And number 4 is attitude. Yan, madaling memorize yan, ha? Every day, palagi mo niyang isipin gratitude. What is the implication and the significance when you are always grateful? Alam niyo kung ano yun? Ang palagi niyong nakikita magagandang bagay, hindi kayo naghahanap ng pangit. Kaya sabi sa Bible, enter His gates with thanksgiving in your heart, and enter His courts with praise. For this is the day that the Lord has made. Every day is a new day. Okay? And do not also boast about tomorrow, for tomorrow you don't know what it will bring forth. Okay? Pero what's important is today. Yun ang maganda pag grateful ka. Hindi yung nagpapasalamat naman ako. Hindi. Ang gusto kong makita nyo doon sa gratitude, lahat ng maganda nakikita nyo. Pag nakikita nyo lahat ng maganda, you can always make things beautiful in your time. So lahat ng pangit sa tao, pagdating nyo, kaya nyong pagandahin. Kung anong problema, sabi ko nga sa inyo kanina, kayang lagyan ng solusyon. Yun ang maganda na meron kang grateful heart. Tignan mo yung katabi mo. Minsan ayaw mo yung katabi mo. Pero magpasalamat ka. Kasi hindi lahat ng tao nagkakaroon ng pagkakataon na makasalamuha ang tao. Kasi pwedeng dumating ang time, pag masama ugali natin, pag tayo ay, ungrateful, iiwanan tayo ng tao. Alam mo, ako, dinesign ko yung life ko na habang tumatagal, gusto ako ng tao kasama. Kaya ang dami kong in-adjust. Pansin niyo kung nagtuturo ako. Nung nagtuturo po ako, hindi po makangiti ang mga tao. Nakaganon lang. Nagaganon ba naman ako, diba? Pero in-adjust ko. Lahat in-adjust ko. Dati nagtakong pa lang ng sapatos ko, pili ko natatakot yung mga tao. Diyan na si Pastora. So, ang una kong ginawa, pinalitan ko yung sapatos ko. Tama? Okay ba yun? Wisdom ba yun? Diba? Kahit anong bait ko sapatos lang pala Kaya di nag-adjust na ako. Hindi ko pwede sabihin, leader ako. Bakit sapatos ko to? Bakit leader ako? Sumunod sila sa akin. Hindi, pag leader, ikaw muna ang magpa-pattern, magpa-prototype. Amen? Wala akong magagawa sa makulit na tao. Importante ako hindi makulit. Wala akong magagawa kung masama ugali ng ibang tao. Importante ako, nag-aayos ako ng life. Minsan, no, isang araw lang, kanina kausap ako ng mga anak ko, syempre sila natitira doon. Sinasabi nila sa akin yung mga people, sabi ko, anak, importante, ituloy nyo yung mabuti yung ginagawa. Don't mind other people. Let God settle it. Okay? Sila naman ang accountable sa people. Lahat ng lugar, pwedeng merong kakaiba. Tingnan mo yung katabi mo, kakaiba. Yung katabi mo, pwedeng kakaiba. Okay? Pero ang role natin, basta importante mag-create ka ng prototype kung anong gusto mo na maganda na mangyari sa iba, na gawin ng iba, gawin mo muna sa sarili mo. Amen? Kaya nga sabi ko kanina, if I want to win the world, I need to win the heart of Bishop Oriel. How could I say, I want to win the world? I want to be a blessing to the nation of the earth. Pero si Bishop naman, hindi naman bless sa akin. Yung, I cannot make him smile. Diba? Kaya nga sabi ko, it's your smile. It's your lips that I miss. Your sweet little eyes. Ang masarap yung habang tumatagal kayong dalawa, yung naglalaro kayong dalawa, yung masaya kayong kausap. Hindi yung, ano ba yan? Yung parang palagi na lang. Yung pag ginawa, ano ba yan? Katakot naman. Lalo na pag tumatanda, mas aralin nyo na maging gentle. Kayo mga bata naman, mag-aral kayo ng katotohanan ng pakikipagrelasyon.
Kung gusto nyo may katabing maayos at may kasama kayo sa pagtanda nyo, ayusin nyo yung pundasyon nyo. Huwag kayo mag-rely na feeling gwapo lang kayo o feeling maganda kayo. Hindi kayo pwedeng mag-rely na gano'n. Okay? So ano yung una? Gratitude. Solitude. Okay? You always dwell in the secret place of the Most High. Nothing beats that. That you are always incubated. Okay, in the secret place. Bilisan ko na lang kasi I need to end na, ha? So pangatlo is yung solitude. In Psalms 95, sabi doon, in His hands are the deep places of the earth. The strength of the hills is His also. The sea is His and He made it. And in His hands formed the dry land. Okay? So dapat makita natin, in His hands are the deep places of the earth. The sea is His and He made it. And His hands formed the dry land. Tapos tayo, siya ang gumawa sa atin. Nasa Psalms 95 po yun. Dapat yung reverence natin sa Panginoon palaging naroon. Kaya sa mataas ang pag-unawa at pagtingin, yung knowing God. Okay, in Jeremiah chapter 9 verse 23 to 24, para mas maunawaan nyo. Ano sabi doon? Let not the wise man boast of his wisdom, nor the strong man boast of his strength, nor the rich man boast of his riches. But let him who boast about this, that he knows. Tama ba yung verse ko? And understand me. For I am the God who exercises kindness, justice, righteousness on earth, for in this I delight. Okay? Ano yung dulo? The attitude. Yung attitude na lang. Okay? Hindi ko na, at least may verse na kayo. Okay? Okay? At least may verse na kayo. Ulitin ko ba? Let not the wise man boast of his wisdom, nor the strong man boast of his strength, nor the rich man boast of his riches. But let him who boast about this, that he knows and understand him. For I am the God who exercises kindness, justice, righteousness on earth. For in this I delight. Knowing Him, doon siya nagde-delight. Kaya everyday pursuer tayo ni Lord. Amen po ba? Okay? Sa dulo, ito yung maganda. Shall we all arise and I will pray for you? Para si Bishop. So I think in Philippians